Sa kailaliman ng isang sinaunang gubat sa Pilipinas, kung saan ang liwanag ay bihirang tumagos, may isang lihim na matagal nang binubulong ng hangin. Isang nilalang na hindi tao, hindi rin ganap na halimaw. Tinatawag siya ng mga matatanda, tagapangalaga ng kidlat. Noon siya ay tao, isang mandirigmang matapang si Amaru. Pinrotektahan niya ang kanyang lupain laban sa mga mananakop, ngunit sa kanyang kapangyarihan, dumating ang kayabangan. Walang makakatalo sa akin. Hanggang isang araw, nilabag niya ang sagradong kagubatan at sa tahanan ng mga diwata at engkanto sa kagubatan. Nagtungo si Amaru, hindi ka dapat narito, tao, wika ng diwata. Kukunin ko ang kapangyarihan ninyo, tugon ni Amaru sa diwata. Dahil sa kanyang kasakiman, isinumpa siya. Nagalit sa kanya ang mga diwata dahil sa kanyang kayabangan. At pagmamalaki, sinumpa siya nito. Magiging bantay ka ng gubat hanggang matutunan mo ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Lumipas ang daan-daang taon at ang mandirigma ay naging alamat. Tuwing kumikidlat, siya ay nagigising. Ang sino mang lalabag sa gubat ay hindi na makakabalik. Ngunit ang hindi alam ng marami, siya ay hindi pumapatay. Isang araw, may batang naligaw sa gubat. Nasaan ako? Tulong! Pero hindi siya sinaktan. Sa unang pagkakataon, may tumingin sa kanya hindi bilang halimaw. Hindi ka masama, di ba? Tugon ng bata. Ano ka? Nagsalita si Amaru. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Isa akong kaibigan. Sa gitna ng gubat, may isang sinaunang kapangyarihan na kayang sirain ang mundo. Ito ang kanyang binabantayan para sa lahat. Ngunit dumating ang panganib. Sa huli, pinili niyang isakripisyo ang sarili. Ang halimaw ay hindi palaging masama. Minsan, sila ang tunay na bayani. Hindi siya halimaw, siya ang tagapangalaga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang kwentong may aral.